Praise the Lord. So, manglingkod sa ta, sama kadiyot. What a blessed Sunday it is, church. Hallelujah. Amen. We praise God for this new sanctuary that He allow us to gather together for the glory and honor of His name. Amen. So, ina inyong tupad, the battle belongs to the Lord. The battle belongs to the Lord. Hallelujah. Nasayod ta na matag-adlaw naagayud tay gubat na ato ang giatubang o gisagubang. It could be your trials, it could be sufferings, kawad-on o kahuyang ug labaw sa tanan, makigbatok ta sa sala. But church, always remember that God always remind us na sa dihang makasinati taning mga butanga, remember, God is sovereign. He knows and searches your hearts. He is almighty fortress. Amen? As the lyrics of this new song that we will about to sing, so when I fight on my knees, the battle belongs to the Lord. Amen? And 2 Chronicles 20:15 says, do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's. Ang katawhan sa Juda nga nagpahinumdum kanila nga ang Ginoo magapadayon sa pakig-away kanila. Gipahimangnuan sila nga ang Ginoo ang makipag-away for them. Og dili sila makinahanglan nga maguul o mahadlok. Amen? Even sa gubat, sa bisan, unsa pa man sa physical, sa emotional, sa spiritual, we must trust and rely God because the battle belongs to Him alone. Amen? And it encourages us and challenges us with faith, with prayer, and reliance on God's strength and not on our own. Why? Because our Lord Jesus Christ defeated sin, He defeated death, and He rose from the grave, and Jesus won the victory. Amen? God's strength will see us through any battle. Exodus 14:4 says, the Lord will fight for you. You need only to be still. What a powerful God that we have, church. So I invite every one of you to please rise from your seat and let us lift our voices unto God and sing praises to His name because the battle belongs to the Lord. Hallelujah. I'll fight on my knees. So when I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. The battle belongs to our God alone. And if you are for me, who can be against me? No one. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty.
can stop. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. Hallelujah. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. You win every battle. There's nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you. With every fear I lay at your feet, I'll see through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Amen. Oh God, The battle belongs. So when we fight, I'll fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I'll see through the night. Oh God, the battle belongs to you. Hallelujah, the battle belongs to our God alone. Amen. Let's sing this. God is for us. Who can be against us? for us, you will walk the valley with you by our side. You will go before us. You will lead the way. We have found a refuge. Only You can say, Let's sing. with joy now, our God is for us. The Father's love is the strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us? For God is for us. Amen. Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me onward, never ending day. Our God is for us. The Father's love is the strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Amen. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave His Son to free us, hold me in His love. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not
down to freedom. His love. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is the strong and mighty fortress. Raise your voice now. Your love is greater. Who can stand against us? Our God is for us. Sing With joy now, our God is for us. The Father's love is the strong and mighty fortress. Raise your voice now. Your love is greater. Who can stand against us? Our God is for us. Amen. Indeed, we have confidence that nothing in this world can ever separate us from the love of Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your amazing grace, oh God. Let's sing this and declare the goodness, the grace of God towards us. Kinsay nagpunto, Kinsay nagpunto sa kasalanan, kinsay adunay, gugmang akuskan, ikaw ay langit, mahimayaong Diyos. Kinsay nabulog sa kalibutan, kanyang binuhat, katingalahan, ikaw ay langit, mahimayaong Diyos. grasya o gugma, grasya o gugma mo. Dahil bulungan niyo, diluwas mo ako. Thank you, Jesus. Ipas ang akong cross, ibayaran mo ang kagawasan ko. Oh, Jesus, gawin ko ang kaayo mo. Hallelujah. We sing the goodness of our Lord Jesus Christ. Kinsay nanghatag ng kalinaw, kita ginawa, di na maulaw, ikaw ay langit, mahimayaong Diyos. Kinsay naghari sa kanasuran, iyang himaya, di masalita. Ikaw ay langit, mahimayahong Diyos. Let's declare this. Grasya o gugma mo, kahit tulungan niyo, iluwas mo ako. Ipasan akong cross, ibayaran ni Jesus, Ibayaran mo ang kagawasan ko. oh, Susawin ko ang kaayo mo. Amen. Atong daigo na atong buhi nga Dios. kung tangalan ni Jesus, So daiga siya. daigo na tuwang manunubos. Daigo ng ngalan ni Jesus. Let's pray. Daigo na tuwang manunubos. Daigo na ngalan ni Jesus. Daigo na tuwang manunubos. Daigo na ngalan ni Jesus. Daigo, daigo, daigo. Grasya o gugma mo, Dahil tulungan niyo, iluwas mo ako. Ipas ang akong cross, ibayaran mo ang kagawasan ko. Oh, susawin ko Ko ang kaayo
you came into this earth to save sinners like us. Hallelujah. Hallelujah. Usab sa may atong isulti, may tungod niini. Kung ang Dios dapit kanato, kinsa man ang mga batok kanato. Siya nga wala mohikaw sa iyang kaugalingong anak, dili mitugyan hinuon kaniya alang kanatong tanan. Dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya? Kinsa ba ang mopasaka og sumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao'y nagmatarong. Kinsa man ang makapanaog sa hukom? Si Kristo Jesus nga namatay apan nabanhaw gikan sa mga patay nga naa karon sa tuo sa Dios nga nangamuyo gayud alang kanato. Kinsa ba ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Mao kini ang pulong sa Dios. Kung nasayod ta nga ang ato yung kaaway ang demonic forces gyud kay lagot gyud ang yawa ang Satanas sa mga magtotoo. That is why sa atong paglakaw din sa kalibutan naagyo mga hindrances or mga babag gayud. Pero nasayod ta wala gayoy makatupong gayud sa gahom sa Dios. Wala gayoy makababag gayud sa ato ang paglakaw isip Kristohanon. Munang ato yung daygo ng atong Dios, walay maka-akusar sa atong mga sa atong kaluwasan. Kay kung dili makita nato nga ang plano Dios kaluwasan sa Dios gikan sa kaniadto pa ug hangtod sa maabot because sungod siyang bugtong anak mao si Hesukristo. Kay si Kristo mao'y ultimate sacrifice para kita maluwas kayon. Mo na nga makita nato the battle belongs to God. He is the one who battled and we receive the blessing which is His Son Jesus Christ. Amen. Mo na si Kristo mo'y nag-anto sa atong mga sala. Siya'y nakigubat sa itong sala sa cross, pero kita ang mga nito na dawat na itong panalangin. Amen? Muna inindot kay tanan nga mensahe gyud sa Ebanghelyo. Muna mag-ampo kita, amahan namo nga nasa langit. Lord, salamat Ginoo God. Lord, sa kani nga kamatuoran, Lord. Even ang Satanas o ang kaaway, Lord, wala na gyud, di na gyud makuha gyud among kaluwasan, Lord. Di siya maka-accuse ka namo, O God. Lord, whatever lies nga ihatag ka namo, Lord, because, Lord, nahimo na kaming matarong pinagis pagtuon ni Kristo, God. Munang salamat, Ginoo, Lord, dalaygon ka. Imo tanang dong gimaya, in Jesus' name we pray. Amen. Yes, O God. Not bear the wounds that breed us, or walk the road to Calvary. We did not share your cup of suffering, and yet we share your victory. With a heavy burden, nor face the shame and agony. A crown of thorns was placed upon you, and I crown with love and peace. Praise the Lord. Praise the Lord, my God. Now I am free at the cross, your grace to hold on me. There you paid my debt, there you fought my fight. Yes, the battle was yours, And the blessing is mine.
Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Took our sins away, oh Jesus. My sin was buried with my Savior. Now there's a hope beyond the tomb. For We were raised again in glory, glory, and I am raised, and I am raised to life in you. Praise the Lord, my God. Now I am free at the cross. Your grace to hold of me, where you paid my debt. And the blessing is mine. praise the Lord, praise the Lord, My God, now I am free at the cross. Your grace to hold of me, praise the Lord, praise the Lord, my God. Now I am free. at the cross. Your grace to hold of me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours. And the blessing is mine. Yes, the battle was yours. And the blessing is Yes, mine. the battle was yours. And the blessing is mine. Hallelujah. Hallelujah. Akong tanan si Kristo. Hallelujah. Jesus kinabuhi ko. Yes, O God. Sa kagabi, umangit-ngit, nahisala ako, walay kalipay sa sala, loob nga ng idol nga, wala ako'y paglaong nga, imo kong agkunon, ang gugma nga, gitanyag mo, ibalibaran ko. Sa nagdulog ko
Peter 2:24 says, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed. Amen? Let us all give a clap offering to our living God. Once again, mayang hapon, aduna ba kitay bag-o nakaari sa atong simbahan? Please raise your hand. We welcome you with the love of our Lord Jesus Christ. Ay, sa tabi. Beloved, let us love one another. Beloved, let us love one another. Let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knowing that God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7. And Let's sing again. beloved, let us love one another. Let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knowing that God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Amen. Iniyang tupad. Beloved, let us love one another. Amen. Uy, mungan. Amal. Nilingkod po naman ko. So, baday. Is Lord, Dalago ng Diyos. So, is God sa kaayo sa gugma sa Dios manang iyang pakigbatok ato ang kadaugan. Iyang kamatayon ato ang kadaugan. Awa gyud tay nahimo sa tong kaluwasan. Amen. So muna ang dako kay nga grasya nga gihatag gayud sa Dios. So magpainomdom lang ko atong atong anniversary first naman. Atong anniversary is December 15. December 15. Tuhang Domingo na ron. Gikan sugod karon. So madasig lang ko nga ato'y celebrate ang kaayo sa Ginoo sa faithfulness niya every year nga na-sustain gayud ta. Amen. So praise the Lord. So ako ning gitaytulan pakigbisog diha sa gubat part 3. So it's ay katulo na nga gutlo gayod ni nga ato ang pagatun-an. So nasayod ko sa actually it's a verse 13 to 17, and yet there are 6 armor of God nga angay natong isulob, pero karon dinilang ko sa ikatulo lang kabuk akong i-discuss. Kay maabtan niya tag alas 7 gabi siguro. So dito ako lang gi-focus lang yun unsa gyud meaning gyud ani. So actually as akong i-quote as J. Vernon McGee says, the Bible speak of believers as pilgrims. Kat kailan mo pilgrims ba siya posisyon ba? Nga kuan pilgrims. So muna as pilgrims we are to walk through the world. The Bible speak of us as witnesses, and we are to go to the ends of the earth. So kita is witness ta ug maadto gyud ta kantos katapusan sa kalibutan. Yan mo na istorya sa Bible. As athletes we are to run. So mana nga basig lumba dagan nga mupadayon ta or marathon. So we are to run with our eyes fixed upon the Lord Jesus Christ, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, in Hebrews 12:1-2. However, the Bible also speak to us as a fighter. Di ba? It says we are to stand. But ang kaninot lang kaning mo fight ta is not to na offense, but most are resisting to stand up, to hold your ground. So, manang
sa diyang na born again ka, you are at war. Muna, as Kristohanon, God has given us nga tawag nga as vision. And then, og ato if ang kani nga courses ato gyud i-fulfill. Now, one of the hindrances og mubabag yun nato sa atong pag-awhag nga missions is ang Satanas gina. Di gyud siya ganahan nga magamit kas Ginoo. Di siya ganahan nga imo kanang i-share ang gospel. Di siya ganahan nga nga masangyaw gayud si Kristo. Og one of the things nga iyang attacks is i-intimidate ka. Kanang magduha-duha ka. But as believers, the Bibles nga tudlo we are to stand ato gining barugan because sa dihang paghimo nato sa mga bulaton sa Dios, we need to understand there's a lot of spiritual opposition. Naagi pakigbatok nga dili makita. Mao na kaniadto pagatun-an ni hatag gyud ang Biblia og divine armor. Supernatural nga armorada nga kinahanglan nato mubatok ta because as believers gi-require gyud ni sa Dios nga mosulob gyud tag armorada sa atong paglakaw. Morning, that's the reason why kadaghanan nato pildiro ta. That's the reason why kadaghanan nato ma-discourage ta. Di ta makabarog kay because di mo gud ta mosulob sa armorada sa Dios nga gihatag dinhi sa Ephesians. So morning akong gitaytulan gini engaging a war part 3 or pakigbisog diha sa pakigubat ikatulo. Listen to this. Sama sa gingon last few Sundays, we are at war. Sa diyang na born again ka, you are at war, nakigbatok yun ka. Mo ni atong tuki last 2 Sundays, ang point 1 na to is be empowered by the Lord's strength. Dapat makusga isog ka, pinagi sa kusog sa Dios. Ikaduha is, dapat musulob ka sa full armor of God, be dressed. Because as believers, nganong kinahanglan ta maisugon ta sa Dios because naagitagaan ta gahom sa Dios. Nga mubarog gayud ug makigbatog sa mga demonic forces. So, mo na sa diyang mo engage ta, makigbatok ta. Listen to this. Nakigatubang yung tag deadly spiritual warfare diha sa Ginoo. Og atong enemy is the devil. But listen to this. Kinahanglan atong sulubon ang armorada sa Dios. Kay because you are a child of God. That is why because you are a child of God, you are at war. Mo nang klarahon lang, nakigbatok ta dili para makadaog ta. Nakigbatok ta kay daog na tangdaan. Amen. Mo nang kamatuoran. We fight not for victory, but we fight from victory. Because Christ Calvary, wala na-conquer na niya ang sala, ang yawa, ang kalibutan, ng atong unod. Pildiro na. Amen? Wanay gahom ang sala, wanay gahom ang kalibutan nato, wanay gahom ang yawa. That is why all we need to do is to stand. Amen? Pabagyo nato. So, manang saon man nato pakigbatok sa pakigubat as a Christians. Kinsa matong mga kaaway or what is our weapon. So I want you to stand up and let's read verse 10 to 20, but mo focus lang ko sa 13, 14, and 15 sa karong hapuna. So akong basahon sa Cebuano sa katapusan. Ato basahon 1, 2, 3, go. O sa mahimo na ninyo ang tanan, kamu magbarug gihapon. Busa, barug kamu, binaksa ng inyong mga hawak sa kamatuoran, og sinuloob ang taming sa dughan nga mao ang pagkamatarong, og sinulooban ang inyong mga tiil sa kaandam. Ug uban niining tanan, dadaan ninyo ang taming nga mao ang pagtuo.
ug dad-an ninyo ang helmet mao ang kaluwasan. Pinaagi sa bug-os nga pag-ampo o pagpangamuyo. Pag-ampo diha sa Espiritu sa tanang panahon. Alang niini kinahanglan magtukaw kamo uban sa bug-os nga pagpangmadayunon o sa pangamuyo alang sa tanang mga balaan. O alang kanako usab aron unta ilahat. Tungod niini ako nahimong usa ka tinugyan nga kinandahan aron pinaagi nini ako magmaisugon ingon nga gikinahanglan sa akong pagsulti. Magampo kita to dukol. Amahan namo nga nasa langit. Ginoo, salamat sa dako kanimong gugma ug kaluoy dinhi kanamo o God. That is why, Lord, the battle belongs to God, Lord. We only have lifted our hands, Lord, and fell on our knees, O God. Salamat, Ginoo, Lord, sa imong gibuntog na ang sala, O God. Munang ikaw, Lord, ang gikoronahan sa kaantos ug paghapdos, O God, pero amo ang kadaugan, Lord. Ikaw may nakigbatok dito sa cross, O God. And yet, Lord, we receive the victory, O God. Thank you so much ang nga truth, O God. Lord, di gyud namo matugkad gyud na, Lord, ug na tungod sa imong gagma, Ginoo. Samahan, Lord, ubanimi, Lord, sa imong pinagi sa balang Espiritu, Lord, ikaw magatudlo sa matag usa. Lord, nasayod ko na yung mga pipila mga katawon, Lord, na yung mga gibugaton, Ginoo. Na yung mga kalisdanan, Ginoo. Maybe, Lord, wala pa sila makasabot yun sa Ebanghelyo, wala pa nadawat lang, Lord, ang gospel or Ebanghelyo, Lord. Muna nag-ampo ko, Lord, maghimo kag milagro, Ginoo, God, nga pinaagi ni nga wali, Lord, madawat nila si Kristo ng ilang Diyos o manunubos. Salamat, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So, in Ephesians, ang background sa Ephesians, muhatag lang o gamay, nasayod ta nga kaning taga-Ephesians nga simbahan is, actually, nagin sila mga, nagsimba ni mga Diyos-Diyos at the same time na yung mga demonic forces. O nasayod ta sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, nagin ang mga demonyo, mabata na diling nato, na duwindi, kamantay mana, kanang naay, sa panada nga agta, dito agta nga katong banda ha. So, actually tinuod na, but as believers, di na makabuntog na to. Amen? So, mga demonic forces nga mo deceive yun na to. Because in Ephesians 1, wala diya sa slide, ako lang masasaw, in Ephesians 1:22, gingon na, ug ang Diyos, 21, labos tanan pagmando o kagamhanan o gahom sa kay Ginuuan o labos tanang ngalan nga gingalan dili lamang niining kapanahunan karon kun dili niadtong maabot usab ug ang Dios nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop sa ilalom sa iyang mga tiil ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa simbahan. So tanang kagamhanan na ni Kristo. So, unsa pa man nga mga demonic forces na anas tiilan ni Kristo, di na makabuntog diha ni Kristo. Kay tungod sa iyang paggabanhaw, gamhanan siya, mo nang ikaw ako na ungkon sad nato ang resurrection power diha ni Kristo. Mo nang, yes, na may demonic forces, and yet, we can stand on our ground. Mo ni ang simbahan. Yeah, that is why Jesus said, even the gates of Hades cannot prevail. So, this is why the church is we are at battle. Nagitas pagkigubat gayod. Muna kung makita na mo, kita ninyo kung nagay magwali, mag-Bible study, nagyo na magsamok-samok. Naagyo na kanang persecute because part na siya. Kaya ang yawa di ganahan nga makaila ang mga kalag. So maniya sa masanggingon is point 1, be empowered. Muna itong gitala 2 Sundays ago. Ya kung nagigaman na maisugon ka. Og point 2 is be dressed. Imong isulob ang armorada. Full armor. Kisang armor of God. Ato na siya sa Ginoo na. And point 3 mo siya be established. Establish is, it means nga, imo yung establisar imuhang kaning pagbarug. Mo niya kay because the word stand firm 3 times gibalik-balik, apil ang resist. Mo na ang Greek word sa resist is withstand, stand. So verse 13 and verse 14, mo gini emphasis dinhi sa pagsulob og armorada para makabarug ka sa imong kaaway which is ang yawa, mubarug jud ka. Kay kadaghanan nato
if there's a persecution o kalisdanan, mangundang mangudayin ta. Di ba? Kanang ma-discourage ta. Dabi din, nakristuhano na nung ko, nasakit na nung ko. Nakristuhano na nung ko, dagano nung kong problema. Ano siya, ang Ginoo na ipasangilan. Buto na naon, na kay problema, na nang sakit gadong, mudinay lang ka. Amen? Di lang ka mudawat sa kamatuoran. So nga we need to stand firm. So, mana, how to establish ourselves? Number one, put on the belt of truth. Mo ni siya sa kabutang angin itong kwatikyon because nganong gaon naman ning put on the belt of truth? Nganong gaon naman ni siya kaning truth? So, because mo ni gakupot sa tanan. Ikaduha, put on the righteousness, put on the gospel of peace, and put on the shield of faith, and put on the helmet of salvation. And point 4 is, dinin mo ma-put on tanan through be devoted to prayer. Di nila man ni masulob ni mga marada kung malampuon ka. Isa figure of speech ni nga supernatural nga di ni mo makita. O masulob lamang ni mo pinagi sa pag-ampo. So ang main idea is the life of the believer is engaging spiritual warfare and called to wear always the battle gear through God's power, God's armor, and constant in prayer. Muna ang whole passage kung ato man ang iwalig 1 minute. Muna siya meaning nga kuan gyud. So si Paul nihatag ang concluding nga pagdasig. Muna katapusan niyang pagsuwat gyud dinhi. Og si Pablo nagdasig siya sa iyang recipient mo ang simbahan sa Ephesians nga musalig lamang sa Dios pinagi siyang gahom nga kinahanglan ila gyud atubangon ang kaaway sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Sa diyang magkinabuhi ka sa Diyos, naadyo kay kaaway. Amen? Sa diyang maglakaw ka sa pagka-Diyos nun, naadyo kay enemies within your house, within your neighbor, office, classmate, or even within the church. Muna nga, we need to understand, pero ang Ginoo tawag yun ta niya nga magkinabuhi yun ta nga atong sulubon ang armorada. So, saan na ito pag-engage into a war? Saan na ito pagkigbisog? One point, be established or stand firm in the armor of God. Look at the armor. Palihog ko pakita. So, mana siya? Muna, kisa mo na. Parang nagdaong ni Bradley siguro. So, armor. So, mana siya ang nakitaan nga kuan. Nga mo nilang. So, when you say armor mo, na ito sa panahon ni Paul. Di tayo magunahon na karon sa mga military unsay suloba kanang yang helmet kanang infrared sa panadya. No, sa panahon ni Paul. So mo ni siya ang giyang gi-describe. Ngano iya man ning describe because iyang audience na sayod na ani unsay dagway sa mga Roman soldier. So di na kinahanglan explain. So they have known kay they see every day ang mga Roman soldier dito. So mo na siyang ang ilang gisulob. So ato na describe diya based ani nga gisulti ni Paul. So be established or stand firm in the armor of God. Nga mubarug gyud ka sa armorada sa Ginoo. Establish means fix. So look at your Bible. Ninyo sa therefore. So may yung kag therefore actually is mo backtrack ka aning 2 verses. Unsa may 2 verses nga sa imong pagsulob sa armorada sa Dios nga gihatag sa verses 11. Unsay reason? Aron maka-take your stand ka against the devil's scheme. So in 11 dinhi, tutanawan to sa 11 dinhi, ningon siya dinhi, isulob niyo tibok kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga pangpanglimbong sa yawa. Kabantay mo ang yawa may kang mulambong, yakibaw mo ang limbong sa yawa at ubangon ka di ka buku-bukuhon. Kabantay mo sa scammers mon, pasinda na ka. Kadaog ka, mo-invest ka 200,000. Human, kailangan kung makuha, bayad sa 300,000. Mo na yung pamagi po, sige po yung mailad. Wato ka na apil grapple po, nakadaog ka. So, mo nga, alimbong is kanang satol, hilom kayo. Mo nang imong sulubon ang imong armorada, mo na therefore, para makabarug ka sa limbong sa yawa. Unsa man ang limbong sa yawa nga buutan ka nga tao. Unsa man limbong sa yawa nga maluwas ka pinagis maayong buhat, di ba? So in verse 12, unsa pa man? Unsa man diya nganong therefore, kay ang atong pagig-away dili man sa unod ug dugo, kundi batok sa mga mando batok sa mga kamanganan,
batok sa mga makagagahom sa kalibutan o nga gingharian, batok sa mga dautan nga espiritu ispaduhanong panon diha sa mga langit nung dapit. So it means we're not against flesh and blood. Muna kung nakigbatok ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, di ba, you fight in a wrong battle. That is why it's through prayer. You cannot change a person. Muna nga, actually, hindi mo personalon. Yes, makastand ka, yes, makasulti ka, but do not personal ni mo nga kuan. Okay, remember, you're not against flesh and blood. Kasi ang tao nga walay Ginoo, gigamhan gyud sa sala o gigamhan sa yawa. Unang ikaw mo iduot permi, ikaw mo pangitaag sayop, ikaw mo i-accuse kanunay. Mo totong gibasa gyud. Ina nga, if God is for us, who can be against us? So kung sapay lang i-condemn dia ka nato, di gyud na makatandog nato. Amen? Because God is for us. So aning therefore nga kaning duha ka bersikulo nga hanay kayo nga mga espiritu nga persa ubos sa pangulo sa yawa nga naghatag og hulga sa matag usa ug labaw tanan sa simbahan. Hulga. So, maning si Paul iyang gibalik-balik dinhi og nihangyo sa verse 11 nga iput-on sulubon ang armorada sa Dios. Pero karon makita nimo diha sa verse 13 ninyo sa tungod dinhi dad-an ninyo sa English lang ko. Take up na, di na siya put on. But at the same nga thoughts, di ba, kung imong sulubon, imong magyong puniton. O imong isulob. So, laktot pagkasulti, literally imong gipunit para imong gamiton. So, mali sa connection mo siya imong weapon. Sa Bisaya, hinagiban. Maning, hinagiban. Mo din yung weapons, hinagiban sa Bisaya. Kaya ang goal yun sa mga magtutuo, nganong ato ning sulubon ang armorada para makabarug ta sa kaaway. Di ka dali matandog, di ka dali ma-discourage, o dili ka dali matumba. Kaya mo lagi na, kung balik-baliko na to, ang kanibuhay, ang kalibutan nga itong gagian, na itong gipuyan is ang nangulo ang yawa. Mangita yun siya pamaagi nga unsaman, nga ma-discourage ka. Gamito ng mga palibot, mga taos palibot, gamito ng mong kalisdanan, gamito ng mga pagsulay para muundang ka sa imong pagkakristohanon. Even imong kawadon. Mo ni angay yung to sulubon yun. So it's a mando ni nga naghatag gayud og buhata dayon. Suluba dayon. Mo ning ang mando dinhi nga dapat is na kay action. Di kayo unya na lang. Mo na gamay hapak kaway. Wana, tumba da yun. Mabitay gitagaan kag armorada, gamay temptasyon. Lawgan lang ka dihag unsa imong mga kalingaw nimo sa imong unod, wana mo dagan din ka. Because ang gigon ni suluba dayon, ayaw unya-unya. Unsa may pasabot? Ampo dayon. Kapan sige mata ang nanam dabatasan namto unya na lang. Mo do this now, don't delay. Laktod pagkasulti. Mo ni siya ang verb tense dinhi. So, kabanda mo, suluba or take up ang tibuok, dadaan ninyo ang tibuok kahimanan. Lahi sin ako kahimanan, dini hinagiban. Kahimanan sa gubat. So, kahimanan sa gubat. Listen to this, kang kinsa ning kahimanan sa gubat? Sa Ginoo. Dini kinanglan pa ng imo pa ning gipatahi. Ngayon mo pa makuha o sa sastri. Di pa ingon yung gimanufacture pa. Kundi available na ang kahimanan. Amen? Nandana diya sa Ginoo, available lang. Ato is pagsulob na lang. Po, even sa pagsulob, tapulan kita. Isip Kristohanon. Tapulan kita nga musulob gayud kay gisupply na sa Ginoo ang hinagiban, ang kahimanan para makabarug ta sa atong pagka Kristohanon, makabatok ta. It is God who provides. But mao ni siyang pasabot ini. Gitagaan ka sa Ginoo, which means divine sufficiency. Kaya nga naman, nakay kusog nga makasulob ani. Kalabahon ko niya, mo nang gimando ni kay isip Kristohanon, nakay gahong makasulob ani. So mo ni siya nakay kusog yun, nakay kusog nga imo ginisulubon, mao gini mong lifestyle. Pero ang Ginoo, ang expect yun sa Ginoo, kung maayog yun ka nga sundaw, imo gining sulubon. Di ka musalig sa uban. Nga mingon ka nga, ay, wa mo gunya gipasulob nako. Na, mauna ni ron.
Di ba? Di ka mosalig ana nga siya manggut mo nang wala ko suluba kay tungod niya. Di ka mag-agad kay nga naman ang tenses dinhi is ikang buhat kay ikamoy mabenefisyuhan. Mao ni siya dinhi mo nang ayaw pag unya-unya, ayaw pag tinapulan. Mo na ang Ginoo, if you are a good soldier, imo gini sulubon kanunay. Imuha gyud responsibilidad. Inaim tupad, imuha gyud responsibilidad. Di ba? Di ka, ay nisimba ko, wala ko kasimba tungod manggod niya. Di ba? Imuha ning responsibilidad. So, once again, ang katuyuan ani is para makabarog yug ka. Mo nang imo ning sulbubon ang hinagiban o kahimanan mao nga mo-establish yug ka. Unsay reason? Ibutang dia aron makasukol kamo inig-abot sa nasa dautan nga adlaw ug sa mahimo na ninyo ang tanan kamo mabarog gihapon. Diba? Makasukol, able. Able means have a power to virtue of inherent ability and resources. So, listen to this. Kaning makasukol, dili mong kaugalingong kusog, pero pinagi sa gahom sa balang spirito nga gihatag sa Dios nimo. So, mo ni enable, gi-able ka, makasukol ka, pinagis balang spirito. Mo nang, listen to this, makaresist ka sa pagka di nimo sulubon kanang pagkatinapulan nimo. Nga unya-unya, kay because you have able. Mo nang makadi ka sa mga temptasyon, makadi ka sa mga butang, kay because gitagaan ka gahom nga makasukol jud ka. Listen to this, kani gahom nga makadi ka sa mga kahimana sa kaning mga temptasyon sa kalibutan, sa gusto, sa unad, sa kaulag, because ang Ginoo naghatag nimong able because of the Holy Spirit. Amen? Mo ni siya nga, it is your choice to do that. But it's God's power. Di singog ka nga, siya manggod, gitintal manggod ko niya. Yes, napatay sa makasasalang unod. Yes, mapakyas pamanta, pero di na napasabot nga maulipon kabalik anang salaa. Amen? Di na siya pwede nga magpabilin ka diya because naakay able ang balang spirito nga mo choose jud ka, even gusto pa na sa unod, makadi jud ka. Amen? So that is why makaresist gud ta because we are able. Kung atog yung sulubon ang armorada. So look at here. The resist here or kaning di ko kibawang basa ning Cebuano kaning makasukol kamo igabot sa dautan nga adlaw nga mahimo ninyo ang tanan kamo magbarog gihapon. So wala man sa Cebuano ang resist anila ko sa English. The word resist the same gyapon stand, withstand, to be firm. That is why 3 times balik-balik standing firm. Stand good. So it means to be firm kanang di ka matandog. So nagdalaning idea nga mudi ka sa mga gusto mo daot nimo sa ganang gusto nga mo attack nimo. Di ka mo strive in the sense nga nakigbisog na ka nga nasuno mo resist ka. Amo ni siya gingon ni. So in the context here it's a battle imagery nga mo barog yu ka di ka pantandog ug mo stand yu ka sa imong ground. Di ka dali-dali matumba, di ka papildi kung unsa may kadautan nga hatag. In the evil day, unsa man the evil day, sa adlaw nga maabot. Listen to this. We're living in the evil day. Di ba Ephesians 5:16? If you look at there in your Bible, ningon si Paul sa diya sa 16 nga magpahimulos sa panahon kay ang mga adlaw karon dautan man. So dautan ng adlaw. So actually, dagan sa mga scholar or interpretation nga ang meaning ani sa nigbalik ni Jesus Christ nga makigbatok na gyud sa final enemy which is Satan. Walang kanang kuan yung demonic forces. But even right now, we are facing evil days. Anytime, any moment, makita na to nga magatubang gyud ta sa kaaway to within the family, within the church, or even sa atong kung asa ta gibutang gamito na sa sayawa kung wala man sila matawag gyud pag-usap. So the whole present age gini siya nga gikuan dinhi. Mo nang ikaw ako giina ni Pablo nga mag-alerto gayud ta. Kay nga naman there's a danger every day. Diba? Which is kay ang yawa kanunay manglimbong. Devil scheme. Critical kayo ang yawa.
Kibaw siya asa ka igon. Kibaw ang yawa asa imong huyang. Muna timanina. Kibaw siya asa ka dali makasala. Munang to be established or fixed is kinahanglan atong isulubon ang atong armorada sa Dios para makadi ta, makabarug ta, o able ta, makasukol ta, pinagi sa pagbarug sa ato ang kaugalingon diha sa gahom sa Dios. Muna ang Kristohanon mo stand firm against the onslaught of the evil's powers. Muna bisan asa ka ibutang, kung Kristohano juga, naagyod magsamok-samok nimo. Gamiton yun na sila. Because we are on the evil days. Muni sa gingon. Kay tungod kay mga magtutuo, magpadayon man nga magkinabuhi sa karon nga yawanon nga panahon, munang magatubang yutag gamhanan kayo o mga strategic kayo nga kinaiya nga attack gikan sa yawanon nga mga butang. Muna nga, that is why kinahanglan mo depend kita sa gahom sa Dios. Munang be firm, be established. Munang kinahanglan kasabot ka sa ebanghelyo, munang kinahanglan kasabot ka sa imong gituhuan. Kaya a lot of us, when we as a believer, naagyo na ang mga babag. Even imong unod mo babag na. Munang kidapat kaibaw ka kinsa imong kaaway. Munang we need to just gibutang dinhi sa 13. Og sa mahimo na ninyo ang tanan, kamo magbarog gyapon. Usa man sa mahimo na nimong tanan, nga kamong magbarog gyapon. Muna sa unsa man nga mahimo nimong tanan, it means himuon na nimong tanan nga we must be ready, equipped. Yun, himuon nimong tanan nga mo resist jud ka, mo hard press jud ka diha sa imong paglakaw. Nga himuon nimong tanan nga mutalikod ka sa kalibutan, imo isalikway ang tinguha sa unod, labaw sa tanan para makabarug jud ka diha sa Ginoo. Mo nang himuon nimong tanan. It means ni pray ka. It means ni read ka sa Word of God, ni meditate ka, ni appeal jud kag pundok sa pag-Bible study. Himuon mo tanan nga appeal ka sa small group, ni appeal ka sa prayer meeting. Gihimo nimong tanan, magpa-pray ka, gihimo tanan so that you can stand firm diha sa Ginoo. Because the standing firm is to take up or maintain a specified position or posture. So, kiba mo ang sandalya sa Roman, paliw ko sa Roman picture niya, ang yung sandal na spike. So, when you stand up na siya, di na siya dali matandog. Basing soccer ba? Nga sapatos, nga kumukupot yun na siya. So, mo na nga, ang Roman is siya giterm is a military term to holding on a position. So that is why you can press on in spite sa persecution, in spite sa kalisdanan, in spite sa kawadon, you will stand firm. Kay insag ikaw pa ang gusto siyawa i-destroy jud ka, ang gusto siyawa nga maguba jud ka og mo surrender jud ka. Listen to this, ang gusto sa yawa kiba mo unsa nga mga tuog mo karon. Di mo kadungog ani sa yung pakigbatok niya. So, that is why we need to hard press good. So, if you are a Christian soldier, giawhag jud ka o gitawag jud ka nga mo resist the devil. Munang usbag yun atong mga gawi atong pagkinabuhi. Dapat di na ta musama sa kalibutan nga atong lawgan atong unod kung unsay gusto. Manang buhaton nato tanan para maka-stand firm ta. So that is why pagahuman sa pagsulti ni Pablo ani nga pagsulob sa armorada o ginagiban, karon si Pablo nag-describe siya sa first thing gyud nga ato recognize ang armor of God, verse 13, di ba? In the Old Testament, ang Ginoo is a warrior. Isaiah 11:1-5 or 59:17. So, makita nimo even in the Old Testament, if you mo kakasulog ka sa armorada, you cannot give in an inch sa yawa bisan gamay because makabarog ka because sa armorada sa Dios. Di jud ka magpadayod because you are ready and equipped. Mo na nga kilala ato gisuluban.
Di ba every day, before ta mo gawas, mutanaw gyud ta unsa tong ipangsulob. Di ba? Manamin gyud ta. Una sa tanan, unahay mong spiritual. Una ka mo gawas, pag quiet time sa kay kinigawas mo, bugnuon ka siyawa. Muna timan Kay gano, mag-apas kita sa atong external nga dress, pero sa atong spiritual nga atong armorada, di na to, ibilin pa na to. Di ba? Una nga, di ta mag-wear og pajama kung nakas gubat. Kung nakas gubat, mag-wear kag pajama. Kung nakas gubat, nag-wear kag tawag diha ka ng pang-bullroom, maugi nung kasbala. Di ba? Di ka kabantay. So verse 14 and 17, there are 6 pieces of spiritual armor. One is number 1, put on the belt of truth. So mo ni sa kang question ako is nganong truth may naguna. Sa therefore. So unsa maning therefore? It means busa referring is the previous. So kay unsa man siya kanang establish naman ka, stand firm naman ka, di ba? Balik-balik din is standing firm. Look at here, verse 13, to stand firm. Verse 14, standing firm. Sa English lang ko, kaysa Cebuano, sayop ang iyang kan, ni busa niya, barog. Po sa English pa, to stand firm, verse 13, katapusan niya, verse 14, standing firm. So, gimpasize yun ni Paul. Para makabarog ka, mao ni siya, mao ning reason. Mao ni siya reason, put on the belt of truth. These 6 weapon nga itong sulob, it's a present participle nga, that's the reason nga nung makabarug ka sa kaaway. Manong maka-fight back ka sa enemy. Manong di ka mahadlok sa mga unsa pa na diyang mga assault sa yawa, unsa pa na diyang kuan. Kaya a lot of us, gamayng persecution, mangundang na ta. Di ba? So, na si Pablo ni Mando gyud ang truth kamatuuran gyud unsa maning kamatuuran, having girded your loins with truth. In ESV, having fastened the belt of truth with the NIV with the belt of truth buckle. So bakos. So if you look at the Roman maning Roman ini belt of truth, hawa ang bakos manggod ang bakos manggod makita nimo sa sentro. Makita ba daw? Sentro, di ba? Muna ni kupot sa tibok uniform. So, muna siya, butanganan sa espada, butanganan sa iyang taming kung iyang mangisay, manggani. So, dapat huguta. Muna ni kupot. So, lakto ba siya kaning having girded, which is, it means imong itak-in. Kung na kay activities, kay, di ba? Muna ni santi, nagasaya nilang kuhan, sundaw. Muna ni hasog isa. Kaya kung saya lang yung may bakos, maglupad-lupad mo na, masangit na. So, mo na siya itak-in, mo na ang meaning, itak-in nila ang garment, mo na ang belt, mo na mo hold sa tanan. Ganang truth man, unsay purpose man na ni, para to secure the armor. Di sa dali-dali mawagtang, di sa dali-dali mga tagak, o labos tanan, dali ra siya kalihok. Vigorously. Andam siya nga makigbatok, wa siya masangit gyud. So nganong truth man? Because ang truth mo important. Muni mo kupot sa righteousness. Muni mo kupot ang truth sa Word of God, ang faith, the gospel of peace, and the helmet of salvation. Without the truth, mailad kas bakak sa yawa. Manang truth gyud maguna. Tanang butang is gikupot gyud sa kamatuuran. Muna nga ang kamatuuran gyud kay ang yawa is a father of lies. Ilaron ka. Sultihan ka sa mga butang nga maka-discourage nimo. Sultihan ka sa mga butang nga mahimo kang arrogante. Sultihan ka nga ikaw nga buutan ka, maayo ka nga tao, gwapo ka, gwapa ka. Awan pa namin mo. Di ba? Labos tanan, sultihan ka nga makaluwas ka, pinagis maing buhat. Labos tanan, sultihan ka nga si Kristo, dili Ginoo, tao lamang siya. Sumani ang truth good is important kay sa Ephesians. In Ephesians 1:13-4:15, dito it's revealed the gospel, ang ebanghelyo. Muna, ang mga magtutuo, dapat truth speaking. Wa na yung magtutuo nga bakakon. Inay matupad, wa na yung magtutuo nga bakakon. Na, kung namilok, gina, makak mo na.
Di ba? Wa na magtuto nga bakakon. That is why, listen to this. What's wrong with us as believers? We know the truth, pero sa atong paglakaw, di na to i-apply ang truth. Mapractice ka mo tag sayop. Simple. Na ay meeting, alas 6 or alas 6 media, meeting time po mga butal, city na, sutsu. You know the truth, but you will not apply the truth. Di ba? Kiba ka si sakto, man no wonder, mailad mo sadta kung unsay gawi sa yawa. Because truth, it's not enough kung di mo i-apply. Kaya ang yawa, kibaw sa truth, kamaturan. Pero niya gi-apply. Munang buckle of truth. So, listen to this. Kaya nagpuyo mantas kamatuuran, munang musulti sa tag kamatuuran. Ato gyud ipadayag ang kinayahan sa atong Dios nga mao si Kristo. Muna ayaw gyud give sa yawa bisan gamay. Muna nga muniglek gikas kamatuuran, pinagi sa imong pagsulti, sa imong batasan, o sa imong behavior and attitude sa karakter. Actually, tanang kinabuhi nimo bakak yun. Motong gingon. Yes, we know the truth, but we do not apply the truth. Unsay sakto. Kibotas kamaturan, pa atong i-apply ang sayop yapon. Di ba? Gamay lang nga mo practice kag sayop, sudlan na kag bakak. So, that is why nga, mayon kag, mulabay ka. Yung siya, ayaw glabay basura, wa ba tayo nakakita, mulabay jud ka. Tiya, sugod ang bakak nimo. Simple ba kayo na? Mo na siya. Do not take it lightly. You know what is the truth. Kibaw ka si sakto. Nana mong kamatawaran, mabuhat ka si sakto. Amen? Amen. Because, ang kinatubnan sa itong kamaturan sa Ephesians 4:21, mao si Jesus Christ. The truth is in Jesus. In Ephesians 4:21, ako limbasahon na, kadiyot lang din nga, ingon sa dini, kung tinuod man nga kamo nakadungog may tungod kaniya, which is si Kristo, o gitudluan diha kaniya, ingon ang kamatuoran anaa kang Jesus. So si Jesus Christ is the truth, the way and the life. Diba? John 14:6. I am the way, the truth, and the life. So, sa imong pagduol ni Jesus, sa imong pagtuo ni Jesus, sa imong pagsalig ni Jesus, actually, naakas kamatuoran. Diba? Kibakas kamatuoran. Kung estudyante na, kusugya pong ka mangupya. Kusugya pong ka mangudigo. Ang tawag mo estudyante, oh. Guilty siguro ni. Diba? Muna, imong sulubon ang kamatuoran. The buckle of truth, put on the buckle of truth, kaning buckle, imong sulubon ang kamatuoran sa matag adlaw. Laktod pagkasulti, imong gisulob si Kristo. Amen? Munang imong iwali ang kamatuoran sa ebanghelyo sa imong kaugalingon, ug imong puy-an ang kamatuoran every day. That's the put on the truth. Kay kung di nimo na i-apply ang yawa, ilaron ba din ka? Di ba? Ilaron din ka. Muna isip mga magtutuo, kinahanglan nga baksan nato ang atong kaugalingon sa kamatuoran sama sa mga saad sa ebanghelyo. The promises of the gospel nga mao si Kristo mao atong kinabawhi. Dapat si Kristo mao atong gipalihok, siya atong kamatuoran para mapildi natong kaaway. Kung di nato kinabuhi si Kristo, permi gyud ta iduot sa kaaway. So ang pangutana karon, kinsa man ang imong kamatuoran? Is imong kamatuoran ang imong nabasahan? Is ang kamatuoran kung unsay madungog mo social media? Is your kamatuoran kung unsay base nga sakto nimo? Dapat. Or kinsa imong kamatuoran? Political alliance ba ron? Gaway-away biya, basi mag-away sad mo. Muna imong kamatuoran, opinion, social media, or even a small voice inside of you. Ngayon sa man, I feel good. Especially nakasimba ko, buutan kay ko. Di ba? Labi na muhatag kog tights karon padungdungan ni. Buutan kay ko. That you are good. Umingon ka nga sa mga, maluwas jud ko, di jud ko maimperno. Kaya nga naman, buutan kay ko.
Giilad ba kasi mo self? Muna, ang atong kamatuoran, si Kristo. Muna, kung Kristohanon ka, di ni mo ibuwag yung kagalingon sa kamatuoran mao si Kristo. Muna nga, kisa pa may mamakak ni, ayaw mo gisak, sakpan niya mo. Kay ang Kristohanon, wa na yun maili sa bakakon ka nga tao. Kundi ang Kristohanon is nagpuyo dyan ka kamatuoran. Muna nga mga magtutuo, kinahanglan atong kinabuhi, atong paglakaw, is consistent yun sa kamatuoran sa Ebanghelyo. Amen? Muna ang bakak, ang pagpangilad, dapat di na wala na luna sa imong kinabuhi isip magtutuo. Di na madayag. Amen? So ikaduha, put on the belt of truth, o di gani mabuwag nimo, put on the breastplate of righteousness. Tanawang dugan sa Roman soldier. Iyay, bagbusok ko na nag-gym, siguro ni sa kanda. So, kaya anytime fitness, nag-gym na. So makita niyo na diyang metal, breastplate of righteousness. So, if nice a truth, nagyo ng righteousness. So, ang breastplate, manang kadaghanan, ang material ko na either plate, good nga plate, kanang metal, or leather nga baga, nga nagtuslok sa kutsilyo, or sa arrow, di siya so dayon. So, it's to protect the chest. So, sa mga arrows nga sa yawa. So, yung breastplate, ang protection na is heart. Diba? Kaya ang heart mo is kinabuhi sa tao. Once nga may go imong kasing-kasing, patay dig ka. Diba? Di pa ni sa man, righteousness. So, it means, is covered yun sa imong dugan. Mo ni nga protective sa pagkigbatok nimo, pagkigubat nimo sa imong kaaway. Nya si Pablo naghatag aning lingwahe sa Isaiah 59:7 where ang Ginoo nagsulob og righteousness like a breastplate, Isaiah 59:17. Once again, nga mao na atong Ginoo nga Kristo atong Mesiyas mao ni breastplate of righteousness. Ngano righteousness man? Because our heart is deceitful. Di ba? Kung sa gisulti sa akong heart, akong gisulti sa akong heart sakto ni, mo ni gwapo gining tawhana. Di ba? Or gwapa gini, mo gining gisulti sa akong heart. Deceitful ba kay itong heart? Di ba? Mo ni siyang di ka magbayis sa imong heart. Mo nang dapat is righteousness. But ako nilang klarohon, di ni nagpasabot sa imputed righteousness ni Christ. Mo nang justification by faith. Kanang gideklara ka nga righteous. Kaya nga naman, di na ito sulubon ng righteousness ni Kristo, kundi gihatag na ni Kristo din nato. So, unsa man about ang breastplate of righteousness, pagamatarong, practical application. Kung naani mong truth, imo gi-apply ang righteous. Ang righteousness good dini kanato. So, mo ni nga, we need to understand, it's not about, kanang mo niya, kung gideclare na kag-righteous, diya sa Ginoo because of Christ, because sa pagtuo, mo nang permanently, di na mausab. Mo nang ang imputed righteousness ni Christ, di na ma-add-on. Even good works, even simba-simba, di na ni mo ma-add-on because you are perfectly through faith in Christ. Mo na, how do we know nga naa na tong righteousness ni Christ? Ma-apply sa imong life. Nadyo kay kausaban. Nadyo kay transformation. Mao na ang mao na ang kamatuoran sa Kristohanon. Mao ni put on. Kaya nga naman, ang way sa yawa, ang attacking sa yawa is kanang tawagan ni pabuhaton kag sayop. Luwas na bitaw ka, okay ra na magubog-hubog ka. Luwas na bitaw ka, okay ra na mag-drugs ka. Di siya pwede. Kung i-declare ka righteous, dapat imong gikinabuhi sa righteous. Matarong sad. Amen? Sumuni siya ang pasabot ni Paul dinhi because in Ephesians 4:24 and 5:9, mo na siya ang right living, kanang sakto nga pagkinabuhi. So, lakto resulti atong batasan mausab because bag-o na tag kinabuhi ni Kristo. Muna ma-reflect, mapadayag yun nato si Kristo sa atong kinabuhi. Because He is the righteousness of God. So what is the purpose of breastplate? So behind the breastplate is our heart. Yatong kasing-kasing is, unsa man, is a set of emotions and bakak. Di ba? Mom nang reason bitaw, dagang kay issue. Kay paminahon na itong kasing-kasing.
Di ba? Labi na sa kaminyoon, labi na sa simbahan, daghang issue ka ng lamion gyud nato. Kaya na-hurt ko. Sakit kayo. Unsa may gisulti niya? Wa daw ko ampo-ampo. Sakitan ko. Di nga na ba ka ng lamion, gyud nimo nga ba ko, di manggod mo ampo, manggugod ka usos sa simana. Kanang matag service mo. Kapag kanta mo lamion, jud ka ng, honestly, manis siya nga, our heart is the most deceitful things, Jeremiah 17:9. Mo nang ato ginangkuan nag righteousness atong heart. Ato gina, kay atong heart is the centrality of being in which God looks into our hearts. Mo na nga, di ba? Ang Ginoo mo tan-aw sa atong kasing-kasing. So, listen to this, atong kasing-kasing dali kay ma-influence sa bakak sa emotions. Dali kayo ma-influence gayud, especially sa kalibutan, sa unod o sa yawa. Mo nang dapat ato gibutangan og righteousness. Unsay gisulti sa Bible, unsay pagbati mo natong heart dapat naka-depend gyud sa word of God nga mao gyud ang pagbati. Kaning pagbati di ni mao sa tawhanon ni, undanon ni, di ni nako sundon. Dapat ang kamatuoran gyud nga mao si Kristo. Mo ni nga put on the breastplate of righteousness para di ka madani sa pamaagi sa yawa. Especially sa kaulag, sa pagkahakog, sa pamaagi sa yawa. Mo nang hinumdumi gyud i-realize kung kinsa ka diha ni Kristo o ikinabuhi na. Kay bag-o na, mao na imong bag-ong identity diha ni Kristo. It's a righteous living. Put on the breastplate of righteousness. Muna, kung ikaw, gipakamatarong na ka ni Kristo, pinagis pagtuo, imo ginangpuy-an ang pagka-righteous diha ni Kristo sa imong kinabuhi. Muna, imposible kay tanan mingo kag born again, wa ka mausab. Musugod kag sa madi, kay milagro man ni mausab jud ka. Mo ni kinahanglan mausab jud ka. So sa kaniadto kusugi ka manigrilyo sa kodlaw sa kaha karon mahimo lang usa lang ka stick dili bita tinod dapat mundang na patawa mo gitu ka mo na so mo na siya dapat mabanish gyud na ma-change gyud mo na nga angan atong timan-an tani gyud nga ang righteousness nga gi-impute dinhi sa ato Ginoo pinagi sa pagtutong Kristo mo na imong kinabuhi as believers committed na ka nga musunod na ka sa kinabuhi ni Kristo. Mo na imong gawi is imong dealing righteous. Listen to this. Giba mo ang word nga kuan ni put on is imong sulubon is kung na believer ka, complete action na ni siya. Nasulob na nimo kaning righteousness da nimo. Malang pero makita sa dapat ikagyo mo decisive mo buhatan ni. This is a human responsibility. Pinagigahom sa balang espiritu. And most of all, kani mong bagong pagkatao, gisinanaan naman ka sa pagkamatarong ni Kristo, o imo na lang i-apply sa imong kinabuhi, dapat imo nang ikinabuhi everyday. So the question is, imo bang gi-practice, isip Kristohanon, ang pagkamatarong ni Kristo sa imong kinabuhi? Imo ba nang gi-practice? Number 1, do you read His Word? That's a righteous living. Do you pray every day? That's a righteous living. Ya kung wala ka mo pray o mo read sa word niya, di sana mo gawas sa imong everyday nga kinabuhi. Muna ni gawas mo ni humani malikas ang kalit. Yung humani mo ni madto na ka dito swertres o scatter. Kay imong duwa na ka. Di ba? Muna nga question, asa man ka nisalig sa iyong pagamatarong nimo? Nisalig ba ka sa pagamatarong sa iyong pagtuo ni Kristo? O nisalig lang ka sa iyong pagamatarong? Listen to this, your good works, your mong pagamatarong di yun nakaluwas nimo. Only Christ. So, muna nga, ang righteousness din is to protect your heart. So, muna, protect the heart. So, i-apply kung say truth good ngay mo nakatunan sa heart. Isud ang truth ug imo i-apply. Muna ang imong deceitful nga feelings,
imong daang kinabuhi nga pagkatao, isalikway gyud na. Dapat righteous yung ka-living. Amen? So, wa ko relos at bang babang mahuman yung taglasay sa niba. Wa ko sa nabasay ko na human. So, wa ko saan niya, wa ko relo ba. So, ikatulo, put on the gospel shoes. So, 15. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. So, makita na to, kapatid mo, having put on the belt of truth, having put on the breastplate of righteousness, having put on or wear, shod is wear man, put on gapon, shod your feet with the preparation. Nakita mo is present participle, laktod, when you are be established, imo gining kanunayon sulubon. It's a package deal ni. Di ba? Sa eskwelahan pa or sa company, no uniform, no entry. So, mao sa nisad siya, kung di ka complete, no complete uniform, no entry. Kaman pwede naman. Di ba? So, that is why, morning, having shod your feet. So, kung sundawo ka, dapat na kay sakto nga sapatos. If you look at sa mall naman, lahi-lahi yung sapatos. Kung sapatos para dagan, na sapatos nga buaya, kang pangalag crooks, amot, pawasa na. Sapatos nga boots, kung mapil RTC, na ginang boots. Sapatos nga pang bisikleta, sapatos nga pang hiking, sapatos pang tennis, sapatos nga pang basketball, sapatos nga pang dagan o baseball, football, or even sandals, flip-flops, habayanas, unsa na diha mga butas ng tiil. So, dagan kay mga sapatos, ang Spartan na inawa. Sige, police Spartan. So, makita mo, in any event, in any good, importante yung kayong sapatos imong sulubon. Mao sa ni said, kani nga mensahe nagdala po ni pagpanabot nga ang sapatos importante kay sa usa ka sundao. Importante kay tanan. Mo nang kinahanglan imog yung sulubon, having shod or having wear. It means to bind under one feet. So ang sapatos gingon ni sandal man ni. Kung tanahan mo ang sundao nga kuan, sandal di ba open ang babaw. O diniras ilaw mo'y naagi lapalapa. Muna kung naiputaw, masamad-samad yapon ka. Pawala pa masigaw ito, babaw, ang ilaw mo'y putanti. Kaya ang context niya is to stand firm. To stand firm, makabarog ka. Nga makaresist ka sa temptation sa yawa or attack sa yawa. So, muna, para ang sundawo, makabarog yun, dapat is mo stand firm. Para na say, ang sapatos to secure footing. Muna sa, tanaw na ito ang line translation ni sa inay, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. So what does it mean? It means ang feet na to nga sandal is na kay andam muwali sa Ebanghelyo. Kadaghanan na to, wag yung tayo share sa Ebanghelyo. Kaya nga naman, wala to sulubang sandal nga maghatag og kalinaw mao yung balita. Ang sulubon tong sandal nun, kung sige bawon sa mo, panaot sa ubang mga tao. Di ba? Muning word preparation or readiness. It means preparation in the active sense of making ready. So a state of preparedness whether external or internal. Muning sapatos, di ba kung magsapatos ka, andam na ka. Andam ka, mulakaw, andam ka, mo biyahe. So si Pablo, klaro kayo nagstulti sa mga magtuo, dapat andam ka nga sangyaw sa mayong balita. Be ready or to herald the good news of Christ. Muna, ang good news din or the gospel of peace, unsa man gospel of peace, in Romans 3:21, a righteousness from God has been made known. Muna ang gospel, ang pagamatarong sa Diyos, ang pagamatarong sa Ginoo gipahibaw na gyud. Ya Romans 3:22, a righteousness from God that comes through faith in Jesus Christ to all who believe. Mo na ang gospel nga ang pagkamatarong sa tao gikan ngadto sa pagtuo diha ni Kristo sa tanan nga nituo diha ni Kristo. Kabanday mo ni ang gospel. So it means
that we need to wear this gospel of peace every day. Ang sandalyas, nga para bisan asa ka, makasangyaw ka sa mayong balita. Kaya nga naman, ang yawa, kada adlaw mo sangyaw. Muna, ang yawa, kada adlaw sangyawan ka, nga wa kay ayo, diligi ka kakuan, muna nga usahin mo, bis mo share ta, muhatag ta, mag-una tong interpret, ay di lang ko muhatag, kay basig manuyo yan na siya. Ay di lang ko mo share, kay basig mainsulto na, kumusulti kog sala. Muna, ginadaan na, tas yawa na. Kaya nga naman, nag-unamang ka, unsa iyang respond, wa pagay kakabukan, nag-una na ka siyang respond. Diba? So nga, we need to understand is andam ta kanunay musangyaw sa malang balita. So quote, historian tells us that the Roman soldiers were issued great footwear. These stud half boots enabled them to travel great distances. They covered a lot of ground in a short amount of time, pursuing the enemy into every nook and cranny. They went into hard places. Unsa ning mo travel sa glayo kuno, man nga kanilang tungkol sa sapatos, even a short amount of time, ilang makabot or maabsan ilang kaaway, bisan sa lapok gamay nga agianan layo. Kuyaw nga yan. Bisag mo adto sila lisod kay kinabuhi. Alisod nga lugar. Munang ikaw ako as believers, kung atong sulubon ang sandalyas nga gospel sa inyo, bisan asa pa ta musud, andam ta muwali gyud sa ebanghelyo. Pero kadaghanan to atong irason, di lang ko diha kay gamay king dan. Di lang ko diha kay lapok king dan, di ko ka-share diha. Kamanday mo, himo na tong rason, mo dang kaning gospel of peace, kaning sandal para wa kay rason. Imo nang isulob kay atong i-announce ang gospel of peace. Actually, mo ni ang gibaro ni Paul sa Isaiah 52:7, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good tidings, who publishes peace. Isaiah 52:7 na siya. So, nga naman, mo ni ang context which is quoted Romans 10:5 to 10:15. Ang original context sa Isaiah 52, listen to this. It picture or naghulagway ni sa usa ka mensahero nga iyang tiil nganong nindot kay because ang padung sa Jerusalem batuon, bungtod, mo nang nindot siya tiil. Kay even ang Jerusalem bungtod, lisod sakon, batuon, magsamad-samad ka, pero nagnindot kay yang tiil. Kaya nga naman, iya yung giadto ang bukid sa Jerusalem para sa pagwali sa mayong balita. Mo na ang context ni. Mo nang how beautiful is the feet of those who brings good news. Huwag hindi na mag-base mong sapatos nga gisulob. Nagsapatos mo kung Nike ron mo nang nakadadyo ko good news. Ay, wala mo ko sapatos Nike, sandal mo, di lang ko madagyo good news. Di na mo nga literal. Ngayon siya naka-beautiful siyang feet kay nga naman like a gazelle. Ang gazelle makat-balance yun sa mga stony and rocky nga mountains. Mo nang beautiful ang feet yun to bringing good news to Jerusalem. Listen to this. Paul said, diba, ningon siya sa Ephesians 2:11-2, through the blood of Christ, we are brought near to God. In Ephesians 2:15, He is our peace, which is Christ. We are reconciled to God and enjoy the peace of God through the death of Jesus, Romans 5. And Paul also says to Jesus, He proclaimed the good news of peace, Ephesians 2:17. That is why, makita na to, nga Christ is the good news of peace. Hibawa mo, ang pinaka-beautiful nga feet yun is Christ. Gikan siya sa langit og nanis kalibutan. Og nagdagayod og pinakanindot kay nga mensahe mao ang good news of peace. We are enemy of God. Kaaway ta sa Dios, na ilalom ta sa kapungot ta sa Dios Amahan. Gipadayang bugtong anak para ikaw ako masiguli sa Dios Amahan. He died on the cross. That is why beautiful, because ni anto siya for 33 years, naglipalangsang, gipanganak sa pasungan, nagpaglangsang sa cross, ni giantos ang crown, kaning thorny crowns, ang bakos, ang nails, ang langsang, para ikaw ako masiguli sa Dios Amahan. Jesus Christ, the ultimate good, with a beautiful feet. O wag mas mulabaw pa na. Muna ang Hudiyo ug Gentile na ikalinaw. Muna ikaw ako natay kalinaw for those who are in Christ. Amen?
Muni nga si Kristo ang mission niya. That is why, because Christ's mission is peace, ikaw ug ako sad, we have the same mission of Christ. To bring the good news of peace. Amen? Muna nga, kung imong tiilan, akong imong tiil, imong gisulob, kaning gospel of peace, means, di ba ni mo labyan-labyan ang mga tao. Kung dili mo hunong jud ka, o imo ginang sangyawan sa mayong balita. Okay, we have the same mission. Muna, isip magtotoo, giandam ka sa imong kagalingon, nga ikaw giluwas karon para musangyaw sa mayong balita. Muna, dapat atong kasing-kasing gyud is napuno gayud sa ebanghelyo nga mensahe para andamo na to nga makawali ta o mangita tag direksyon nga isip simbahan nga mensahe gyud is ma-reconcile sila ang mga tao sa Dios Amahan pinagis pagtuo ni Kristo. But now you and I, we have responsibility. Muna, we need to put on the gospel of peace, which is a shoot of peace gyud. But we need to understand, nganong kailangan naman ito ni sulubon? Nganong kailangan naman ka na nag-spike yun para makastan ka? Kaya every time you proclaim the gospel, Satan will attack you. Every time you being used by God, Satan will attack you. O di guna siya mo undang or mo hilom, he will continue to assault you because you are being used by God. But listen today, Christ is stronger than Satan. Amen? He defeated Satan on the cross. So manang nga, bisag unsa pa'y buhaton si Hawa, di gyapon siya makapahilom ug makapaundang kanato. Amen? Manang put on the shoot of gospel of peace. But listen to this. In the midst of this passage, di ba, warfare man ni, pakigubat, pero muwali tag mayong good news sa peace. Mo niya kanindot. Kay nay ubang reliyon, mawali sila ilang buhaton patyon ang mga tao. Di ba? Mo na siyang nitabo sa ubang reliyon nga ilang patyon mag-suicide bombing sila kay infidel ng ilang mga unbelievers. Pero kita as believers, we are not taking life. We are offering life. Amen? We are willing even to lay our life sa mga tao gyud para makakitala sila ni Kristo. Kay si Kristo mismo, iya yung gitugyan niyang kinabuhi para ikaw ug ako ma-born again. Ug si Kristo nabanhaw na. Amen? So muna nga, we need to put on good the gospel of peace, which is the shod of sandal. Where na to ang sandal good? O ginumdumi, ang atong pagigubak sa espirituhanon, there's no middle ground. Way taliwala. Walay neutral. Either Satan ka, nagibatok ka ni Satan, or sa Ginoo ka. Mao gina. Wasi taliwala nga di lang ko makigbatok, di sad ko sa Ginoo, di lang ko gusto nga. Kuno kuyo gusto nan. There's no middle ground. Lag to sulti way purgatorio. So, muna kung mubarog ka sa Ginoo, makabarog yug ka in any sinful, unworldly mga appealing sa kalibutan. Makabarog jud ka. Even mga corrupting o mulipon nimo sa mga temptations sa kalibutan, mubarog jud ka. Amen? Because you are standing with the Lord when you put on the full armor. Muna to be established, stand for, which paraphrase, to hold your ground. Muna be established, put on the belt of truth, put on the breastplate of righteousness, and put on the shield of the gospel of peace. So, this is a story kang Polybius, a Roman centurion. According to Polybius, had to be the kind of man who could be relied upon to resist or stand fast. So, mo ni siya na, kung centurion is a Roman soldier. Nga, kani nga tao nga imog yung marilay, kaya nga naman, mo resist gyud siya, mo barog gyud siya, og di gyud mo give way. Even mo hard press, mo duot gyud siya. Mo na ikaw ug ako, we are a Christian soldier nga gitawag kita nga mo resist gyud ta sa yawa o sa dautan nga binuhatan. Unsa man sa pagtalikod sa kalibutan ug atong itugyan isalikway ang kaulag sa atong unod. Mo resist kita ana. Do not allow that things. Because kung believer jud ka, alert jud ka believer.
And constantly remember, ang tinguha sa yawa, tintalon jud ka. Unsaon man pagtintal? Tagaan kag doubt, duhaan ka. Unsaon pagtintal? Nga, i-deny nimo ang mga butang ng mong pagkakristohanon. Unsaon ang pagtintal? I-disregard nimo ang pagbasag Bible, ang even ang pag-ampo. Unsaon pagtintal sa yawa? Di ka mutuman sa Ginoo. Muna nga, so be strengthened by the Spirit o isulob gayud ang armorada sa Dios para makabarog ta. Amen? So I want to close in John MacArthur comment lang. Ingon ni Paul was not afraid of losing salvation, but his reward. Listen to this. If you are believers, di na mawa nun kaluwasan. Pero ang reward lang. So sa isulti niya, and even more importantly, his usefulness to the Lord. Muna, kung matintal man ka, di na ka magamit sa Ginoo. Kung di mo sulubon, mahuyang man ka, madiscourage naman ka, di na ka magamit sa Ginoo. So countless men and women had faithfully taught Sunday school for years, led many people to Jesus Christ, pastored the church, led Bible studies, ministered to the sick, and done every sort of service in the Lord's name, only to one day give up. Niundang lagalit, nitalikod, turn their backs on His work, and disappear into the world. The circumstances is differ, lahi slag mga nagian, but the underlying reason is always the same. They took God's armor off and thereby lose the courage, the power, and desire to stand firm. So nitabo, ilang mang gihukas, wana suluba, ilang armorada, mo nang sa dihang na-discourage sila, di na sila, wana sila gahom, o wana sila tinguha nga barog kayod alang sa Dios. Mo nang ayaw kumpiyansa, napakakaron, matasigon ba ka, praise God. But listen to this, maabot ang time because sa imong pagkakriston nakigubat ka. Amen? Mana atong pakpakang Ginoo. Let's bow down and close our eyes. Today we're celebrating our communion. Unsa man ning communion? Ang communion is dili ni makaluwas, kundi ato ni i-partake to commemorate unsa may nagihibuhat ni Kristo sa 2000 na katuigan sa cross. Balikon ako ha, di ni makaluwas. Pag hinumdum lamang ni sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Promosa ni siya, ang makapartake ani kato lamang naanay relasyon ni Kristo. Katong iya nang gidawat si Kristo nga iyang Dios og manunubos. Mo ni siya katong imo yung gitugyan nga imo yung gisurrender imong life ni Christ. Pero kung ikaw wala pa kanimo dawata, wala pa nimo gisurrender imong life ni Christ, di ka kaapil aning paninghapon. Paning pagkuan ani kay because only the believer can partake this one. Pero nako invitation nimo nga pwede ka makaapil ani karon kung ikaw mismo mo surrender sa mo lang imo itugyan mo kinabuhi diha ni Kristo. Nga diha sa imong siya magampo ka, Lord, ako usa ka makasasala. Di ko kaluwas kong galingon. Og akong nisalig ko nga si Kristo ra gyud makaluwas pinagi sa paglangsag sa krus og nabayra niya akong tanang sala. Og sugod karon Lord, nisalig ko diha kanimo gidawat nako si Jesus Christ Lord and Savior. Ung imo man ang pagampo diha, makaapil na kag partake. Pero kung ikaw ningon naman ka nga luwas na ka, mapil ka, I hope that this passage mudasig ta ko nimo nga imo ginisulubon kanunay. Kay kung luwas jud ka, sulubon gyud nimo kanunay ning mga armorada. Kaning kamatuoran, kaning righteousness, pagamatarong, labos tanan, ang pagsangyaw gayud sa maayong balita. Isulob gyud ning armorada kay nganuman we have the enemy nga mo try og discourage na to, linlang na to og labos tanan. Itintal ta nga magkinabuhi ta dinis kalibutan dili alang kang Kristo. Amen. Let's bow down and close our eyes. Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo God, sa mensahe nimo karon, Lord. Nagampo gayud ko, Lord, sa mga kalag nga mudawat, Ginoo. Kung Lord, pasabta lang gyud sila, Lord. Lord, himuha, Lord, ikaw mahikap kas ng kasing-kasing. Lord, nga mukunsad gyud silang kasing-kasing, Lord, na balang spirito karon, Lord, silang pagdawat, Ginoo. Ug nagampo ko sa imong katawan namahan. Lord, sa among pagpartake, Lord, amo gini-take it seriously, O God, because this is a sacred thing, O God. Lord, nga kami ni ilag, Lord, nga imuha namin katawhan. Usaman, salamat, Ginoo, dalaygon ka. In Jesus' name we pray. Amen. So as this sing, palihog lang ko, diba day, nanay tayo bagong usher day. Kuha lang mo nila day, kanang nagkuhan, nagkumpot. Hallelujah,
Lugna ng didulngan, wala ako'y paglaong na imo kong apunon. Ang mga gitanyang mo gibalibaran ko. Sa nagdulong. Sa nagdulong ko sa impyerno, watag ang bayan mo. Nagtanaw ka sa kahintang, O gidala. sa krus. Nakita kong gugma sa Diyos sa imong pag-antos. Gipasan mo ang kapungot nga alangkan ako. Ang masahon sa 1 Corinthians 11, Kapitulo 11, versikulo 23, nga si Pablo nag-ingon dinhi sa versikulo 23, kay nadawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo ang Ginoong Hesus sa gabian nang ibiduhiwan siya mikuha og pan ug sa nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas ug mingon, kini mao nga akong lawas nga gipikas-pikas alang kanyo, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa samang pagi human sa panihapon ang kupa gikuha niya nga nagingon, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong dugo, buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Kaya sa matag kaon ninyo niining pan ug matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-ani. Magampo kita among langit ng Amahan. Salamat Lord. Lord, sa 2,000 na katuigan o God, kaning biskwit o God, naghandom mi Lord. Lord, nga mao kanimong lawas nga nagdugmok dito sa cross o God, alang sa mga sala. O kaning juice o God, mao ni ang imong dugo Lord, nga imong giula alang sa mga sala Lord, para sa bagong kasabutan Ginoo. Busa Amahan, Lord, kani ang paghimo o God, among gihandom o God. Lord, nga imuhang kalap, imuhang kamatayon Ginoo ug pagabanaw, mao gyud among kaluwasan Ginoo God. Busa Lord, before me partake o God, pasayloa gyud mi sa mga sala Lord. Tuguti Ginoo Lord, nga Lord nga sige mi partake niya nagkinabuhi gyapon mi nga makasala Ginoo. Far be it o God, og nagampo gayud ko Lord. Kay Lord nga ikaw magalimpyo ka namo. Salamat sa 1 John 1:9 o God. Lord nga naghatag na mo kapasayloan o purify or Lord labos tanan Lord pagsalig Ginoo God sa kamatuoran. Dalaygon ka Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Let's partake the element. And let's sing our last song. We thank you, Jesus, for you defeated Satan on the cross and you rose from the grave. And we are now victorious because of Jesus Christ alone. Hallelujah. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see the mountain move.
Jesus. When all I see is the cross, God, you see the empty tomb. So when I fight, I'll fight on my knees, with my head lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Thank you, God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. There's nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. There's nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you.